Hello guys, Assalamualaikum. Ako nga pala si Kuya Ben, as you know as Abdurrahim. Isa po ako Muslim at nandito po ako ngayon sa Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon, magbibigay lang po ako ng comment dun sa nakita kong video ngayon na kumakalat sa social media tungkol dun sa babae na nagsayaw dun sa nag-TikTok doon sa masjid, bahay dasalan naming mga Muslim. Unang-una, hindi ko na po inilagay yung video niya kasi bilang respeto rin sa kanya, bilang isang parang respeto na sa kanya dahil bilang kapwa Pilipino, wag na po natin gatungan o ibas yung tao. Para po sa akin, hayaan na po natin yung gobyerno ng Saudi Arabia kung ano ba yung kailang ipapataw na batas doon. Wag na po natin siyang ibas kasi kahit pa paano may pamilya din po yun. Kung nagkamali man po siya, is hindi naman po tayo hindi naman po tayo yung mga talagang marurunong sa batas para ibas siya o ano man. Mayroon po talaga na may mga tao na maaalam po sa batas na masasabi kung ano po yung kanya magiging kahihinatnan ng kanyang ginawa. At yun po ay nandito po sa Saudi Arabia. Ako po naniniwala na 100% is under investigation na po yan. Mga ganyang iniimbestiga na yan, mga ganyan. Kaya wala na po tayong posisyon para i-criticize yung tao. Ipaubaya na po natin sa gobyerno ng Saudi Arabia. Sila na po ang may karapatan dyan. Ang naano lang po ako, ang sa akin, kaya po ako nag-video is para rin po ito sa mga kapatid ko mga Muslim na yung iba na carried away, nadadala sila ng kanilang emosyon, na nagagalit sila sa kanilang mga nakita o nasaksihan. Pero wag po natin masyadong magpadala sa ating emosyon. Bagkus ang ating pong balikan yung katuruan ng Islam. Ang Islam po kapayapaan. Lawakan ang ating isipan. Sa Islam, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nabigay ng tauba sa mga tao, ang pinasabing pagbabalik loob. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tauba, ang pintuan ng tauba ay magsasara lamang sa tao kung siya ay aabutan na ng kamatayan. Pag siya namatay na, hindi na sa kanya tatanggapin. By the way, ang tauba po sa Islam ay pagbabalik loob. So, hindi na tatanggapin sa kanya ang pagbabalik loob kung siya ay naabutan ng kamatayan. Pangalawa, kung sa araw na ng paghuhukom, inabutan na tayo ng araw ng paghuhukom, hindi na po tatanggap ng pagbabalik loob. Ibig sabihin, tinatanggap ng Panginoon ang mga tao nagsisisi. Pero nagkasala po siya at may mga batas na dapat na i-implement sa kanyang ginawa, is wala po tayo dun sa posisyon na yun. By the way, disclaimer po, hindi po ako maalam ng gusto sa Islam. Isa rin po ako sa nag-aaral patungkol sa Islam. Ngayon, ipaubaya na po natin sa gobyerno yung mga tao na nagbabas dun sa babae is irespeto rin po natin siya. May mga pamilya rin po siya. Hindi po makakabuti din sa mga pamilya niya. Yung tao lang po ang nagkasala, maapektuhan yung kanyang pamilya. Yun lang po ang pinapoint ko po dyan. Dahil naawa din ako sa kanya. Totally talagang ang hindi ho galit na ko sa kanya, bagkus awa. Kasi much better na educate natin yung tao kaysa i-criticize natin o i-bash natin yung tao. Bigyan natin siyang tamang impormasyon. Baka dun sa pamamaraan na yun is mabuksan niya kanyang isipan, maunawaan niya ang Islam. Baka doon sa mga pagkakataon na yun is
Hindi natin alam, Allahu alam, baka buksan ang kanyang puso ng Allah at i-guide siya, bigyan siya ng guide. Hindi natin alam. Kasi ako rin po, isa po akong balik Islam. Hindi ako pinanganak na mga Muslim, na mga magulang. Galing rin po ako sa Christian family. Nagbalik Islam na lang po ako dito sa Saudi Arabia. So yun po ang ano po ako sa ganong nakikita ko at nababasa ko sa newsfeed ng aking Facebook. Ang dami, laging si kabayan yung nadadaanan ko. Naawa din ako. Wag tayo magbigay basta-basta ng hatol sa tao. Nasabi nung iba, ganto ganyan, ganto ka, wag ganon. Unang-una, hindi tayo maalam. Sobrang malawang kaalaman sa Islam. Ipagpaubaya natin ang paghatol doon sa mga tao na talagang may mga talagang kaalaman patungkol dyan. Tayo ito ay magbigay sa atin bilang isang paalaala na maging responsable sa ating mga binibitawang salita, sa ating mga ginagawa, sa pang-araw-araw nating ginagawa sa ating buhay. Kailangan maging makabuluhan yung gagawin natin. Hindi basta-basta gagawa tayo ng mga bagay-bagay. Kailangan dapat natin pinag-iisipan. Yan ang aking comment kay kabayan. Kahit ako kasi nandito ako sa Saudi Arabia, kahit Muslim na ako, ganun pa din. Pinag-iingatan ko pa din yung mga kilos ko, kasi kailangan, kahit sa Facebook, kailangan mag-iingat ka rin sa mga sinasabi mo, sa mga kapwa mo, baka nakakasakit ka. Diba? Hindi basta lang tayo post sa Facebook, tapos malay mo, nakakasakit ka na ng kapwa mo, hindi mo alam. Lalo na yung mga pameme na mga post, yung mga patama post, dahilig sila magpo-post na may mga patama, na yung iba, siyempre nasasaktan. Much better na turuan natin ang ating kapwa kaysa ibas natin. Ano pa ba? Kasi ganun sa akin, mas mabuti na educate mo yung tao. Huwag mo siyang ibas o criticize. Di ba? Mas maganda yun. Kung nakagkamali siya, pagsabihan, huwag pagalitan. Kasi ganun sa bata eh. Kahit bata, ganun eh. Pagsabihan mo yung bata. Kasi yung bata minsan, nagkakasala. Ito ng mga bata, nagkakasala, hindi nila maging gagawa. Huwag mo silang pagalitan na talagang sila pagsabihan mo. Sabihin mo na mali ang ginagawa nila. Mali yan, anak, ganyan, ganto, ganyan ang ginawa mo, mali ito. Pagsabihan mo na maayos. Huwag mo silang pagalitan. Oh, bakit ganon? Ganyan, ganyan. Hindi, yung pagtatama mo sa kanilang mali, tapos mali na yung magiging kasunod niyan. So, ang nangyayari dito kay kabayan, dapat educate natin, kabayan, ganito ang Islam. Ganito sa amin sa Muslim, ganito sa amin sa Islam, ganito yung ano namin, ganyan, ganyan. Nawa ay maging isang malaking ano ito sa'yo, maging isang malaking ang tawag nito, kalimutan ko. Basta ganun. Malaki ng aral sa'yo na yung ginawa mo is mali at ipaubayan sa gobyerno ng Saudi Arabia kung ano ba mga kanilang magiging reaksyon dyan. Bahala na po sila dyan. Tayo mga Pilipino, bilang isang Pilipino, irespeto rin po natin yung pagiging Pilipino niya, kapwa Pilipino, pagiging tao, ang kanyang pamilya, kasi naapektuhan na rin po ang kanyang pamilya sa ganyan nangyayari. Kaya ganoon lang po. Sa mga kapatid ko mga Muslim, ako humihingi sa inyo ng konting pasensya
wag po nating padaanin o magpadala sa ating emosyon. Wag natin kung ano nang bitawan ng mga masamang salita at nagkakasala rin po tayo. Much better na gawin natin ito na aral bilang sa atin, kasi ipakita natin rin sa kanila yung bilang isang Muslim kung ano ba yung tamang pag-uugali ng isang Muslim, kung ano ba yung mga tamang pamumuhay ng isang Muslim, nang sa gayon nakikita ng ibang tao, ng hindi mga Muslim, ay ganito pala sa Islam, ganito pala ang Islam, mabuti pala ang Islam, ganito ganyan. So na-educate sila. Wag yung i-criticize o pagsasabihan mo na kung ano yung mga ganito ganyan, nagsayaw-sayaw ka diyan, bugutan ng ulo, bad. Napakasakit nun sa mga ganong pananalita. Hindi. Much better na sabihin na oh ate, mali yung ginawa mo, ganto ganyan, ganto kasi sa Islam, sa amin sa Islam, ganon. Mas maganda yung mga ganon. Sana makarating kay ate yung mensaheng ito na pag-aralan niya ang Islam, saliksikin niya ang Islam, ganon. Maraming salamat po. Yun lang po masasabi ko sa comment ko. Totally, hindi dapat talaga ako magbibideo kasi ang plano ko pag nakauwi na ako ng Pilipinas at saka ako magpo-post ng mga video. Kasi nabasa ko sa napanood ko sa YouTube. Ang sabi kasi ni Sir Jimmy Speaks, once na pag na-hit mo na yung 1,000 views at saka yung AdSense magpapadala sa'yo, pag dito mo na i-address Saudi Arabia, hindi mo na makapalitan. Pag nakauwi ako ng Pilipinas at dito naka-address yung aking AdSense, hindi ko na mapalitan. Kaya bala ko talaga sa Pilipinas. Kaso sabi ko magbibigay ako ng comment kasi una, Muslim ako, baka maging isa ito maging isa itong mensahe din sa mga kapatid ko na wag tayo magpadala sa ating emosyon. Ipaubaya natin yung mga ganyang paghatol do sa mga taong maaalam sa Islam. Sila ang totoong may mga alam dyan kung ano ba talaga yung magiging hatol dyan. Pangalawa, nandito siya sa Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon napapaloob siya sa batas ng Saudi Arabia. So ang Saudi Arabia na ang bahala doon sa mga magiging hatol sa kanya. Kung siya ba ibibigyan ng pangalawang pagkakataon para may tama niya kay pagkakamali, bibigyan siya ng first offense, ganon naman. Tayo, ang sa atin lang ay paalala, ganon lang. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ang mga kapwa ko OFW dito sa Saudi Arabia at saan man sulok ng mundo. Naging proud po tayo na tayo ay mga buhay na bayani. At laging safe po. Keep safe na alam niyo naman po na hindi pa tayo nakakalabas sa pandemya. Talagang hindi pa po tayo nakakaalpas. So yung mga tao na iniisip nila na ang virus ay isang malaking joke, hindi po totoo yun. Marami po mga doktor na walang tigil ang pag-search nila kung paano makatulong sa mga tao, anong gagawin para masugpo itong sakit na pandemyang ito at tayo po ay maki-ooperate. Tulad ko, hindi ako lumalabas talaga ng bahay dito. Maliban lang bibili ako ng pagkain. At kailangan always mag-wear ng face mask, alcohol, lahat ng kailangan na para makaiwas ka sa virus. Ganun lang po. Sige, maraming salamat po. Thank you very much. Masalam.